Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa matamis at banal presensya, iyong pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat, Malapit noon, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Adults Choir, Children's Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, inalagisan. Sa pagbibigay, salamat po, Mahal na Pinoon, sa maalak matatapat. Sa pag-aaral salita, Mahal na Pinoon, ikaw magpala. Sa gana, kilo ako magagawa, umasalamat ko sa inyo. Sunang namin, sa mga dalangin namin, nagalang, Mahal Pastor. Bless the church once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat, gano'ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipan tao, sa puso ng Spirit, I command you, in Jesus' name, kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give the all honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Gilde Estrada Almeida, the end time prophet for loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dears, all my beloved children. Binabati ko rin na beloved in-laws natin, beloved Mr. Pauls, beloved Siren, beloved wife at beloved Mr. Paul, beloved Paul, beloved Mama Esther and company, beloved in-laws po lahat, kasama nila. Magandang hapon po sa inyo. Sa ating mga beloved preachers, beloved workers, ating mga awit, mga manunugtog, mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Magandang hapon po. Kindly read Revelation chapter 12, verse 12 up to 14. Apokalipsis, Kapitulo po 12, ang talata po 12 hanggang 14. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. 14. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinakandilihan sa kanyang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. The end of sinful human era. Yan po ang ating topic. The end of sinful human era. Ang katapusan ng makasalanang katauhan o mga tao sa mundo o panahon. Medyo malungkot pakinggan, pero nasa banal na kasulatan, lahat ng makasalanan ay mawawala sa mundo. Amen? Yan po ay nakasulat sa masulatan. Kaya may katapusan yung makasalanan. Pero ang mga matuwid, mawala sila sa mundo. At kung sila may buhay, pababalik ng mga Panginoon, sila po'y mabubuhay pa rin ng walang katapusan. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? So, dito sa binasa natin, sabi diyan, therefore, rejoice ye heavens. Kaya't mga galak kayo o mga langit, at kayong nasisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sabagat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sa pag-alam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.
Ang Diablo kasi minamahal, itinapon sa lupa. That was time immemorial. Wala po tayo. Hindi po yung nakarecord kung anong time na yun. That is immemorial. Wala pong history na nakarecord yan. Satan was thrown into the world, into the earth, with his followers, the fallen angels, na sumama sa kanya, naniwala sa kanyang kasinungalingan. Lahat po sila napahamak. Tinapon siya sa lupa. That was time immemorial. That was a long, long time ago. Yan po yung nakasulat sa mga kasulatan. Sa 13, ano sabi dyan? At nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa. O dragon, that is Satan. Satanas po yan, ang dragon. Dragon o red dragon sa mga kasulatan symbolizes Satan. At nung siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Sino yan? Babae ng anak ng sanggol na lalaki. Ang tinutukoy po dyan, walang iba kundi ang Israel. Sinong pinanganak na lalaki? Ang ating mahal na Jesus, pinanganak sa Israel 2,000 years ago. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sa Biblia, pag kadalasan woman, kadalasan tinutukoy bansa or church. Kadalasan kayo nang tinutukoy. Pero dito sa pagkakataong ito, yung babaeng nanganak, walang iba kundi the nation of Israel who brought forth the man-child, our Lord Jesus Christ, as human bilang tao, pinanganak ang ating Panginoon Kristo doon sa Israel 2,000 taon nakalipas. Amen? 14. At sa babae, binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ulitin natin sa English na mahal. And to the woman were given 2 wings of great eagle. Kanina ang pinag-usapan sa verse 12, 13, yung inihagis ang Diablo, napakatagal na panahon. Pero pagdating sa 14, ang pinag-usapan na yung Israel sa huling panahon. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? Ganun naman sa natin, biglang kumakambyo ang Biblia. Minsan, nagsimula doon sa time immemorial, then biglang tatalon sa kasalukuyan. Diyan po nangyari dyan. Yung babae Israel, sinabi sa English, were given 2 wings of great eagle. Ang tinutukoy po dyan, yung the greatest tribulation, the 7 years greatest tribulation, huling 7 taon ng mundo. Yan na po ang tinutukoy. Kanina, sa matagal na panahon, inihagas si Satanas. Ngayon, biglang tumalon sa huling panahon, the last 7 years. Bakit? Kasi yung last 7 years, doon ibubuhos ang matinding galit ng Diablo sa lupa. Doon po siya magmamanifest ng husto. Doon niya ipapakita ang kanyang puot sa Diyos at saka sa tao. Ano sabi dyan? Yung babae raw ay binigyan ng 2 wings of great eagle. Ng Israel, pag sinabing 2 wings of great eagle, that is metaphor. Hindi po yung literal na bibigyan ng pakpak Israel. Ibig sabihin, ililigtas sila ng Diyos. God will save Israel during the tribulation period in a supernatural way. Malapakan natin, malapakan. Amen? Ingatan sila sa isang mahimalang kaparaanan. Sabihin, she will be given 2 wings of great eagle. Ibig sabihin, i-rescue sila ng Diyos.
Yan, rescue. O, pagliligtas, supernatural. Great eagle. That she might fly into the wilderness. Hindi natin mababasa lahat yan. Diyan po sa Palestine, meron po diyan lugar na sabi ng mga Bible scholar, yung Petra, diyan sa may Jordan, between Israel and Jordan, meron diyan napakalalim na puro bato. Sabi nila, yan daw sinasabi na diyan dadalhin ng mga pinili ng Diyos during the tribulation. Kasi yung lugar na yan, hindi kaya ng mga kaaway puntahan. Very safe, puro bato yan, napakalalim. Ang tawag dyan, Petra. Yan sa may Jordan, near the Palestine. Andiyan sa history yan, sa world history, mababasa natin yan. Doon daw sila sabi, kasi nasa gitna ng wilderness, yung Petra na yan, nasa gitna ng, alam mo, wilderness sa Tagalog. Ilang, mga buhanginan, desert, then nandun yung Petra. Where she is nourished for a time and times and a half time from the face of the serpent. Siya raw ay pagkakainin, alagaan, ingatan ng Diyos for a time, sa isang panahon. Ibig sabihin ng isang panahon, isang taon, tinutukoy. Isang panahon at mga panahon, sa English kasi, time, times, and a half time. Isang taon, 2 taon, at kalahating taon. Yan po tinutukoy. Isabihin, 3.5 years, 3 taon at kalahati, ililigtas, ingatan siya ng Diyos doon. Kasi yung 7 taon, yan po ang the greatest tribulation na pwede nagsisimula na ngayon. Palapakan natin, malapain. Amen? Kung akong tatanungin, yun na mahal, this 7-year tribulation has already started. Ang daming mga panukala. Hindi pa rin nagsisimula, iba naman nagsimula na, iba naman nagrito na tayo sa huling 3 taon at kalahati. Pero tinutukoy dyan, yung isang panahon at mga panahon at kalahating panahon, walang iba yan kundi yung 3.5 years na matinding kapighatian na hindi pa naranasan ng mundo. Yan lamang mangyayari. Minamahal. Ito lamang mangyayari. Yan lamang mangyayari. And we are answering to that last 3.5 years. Sabi dyan, from the face of the serpent. Serpent, walang ibang diablo. Yung diablo, udyukan ng mga bansa sa Europa, mga Arab nations, gagamitin ng diablo to destroy Israel. Yan naman sa Biblia lahat yan. Mahal. Ang Israel pa'y pagtutulong-tulungan yan ng mga Muslim countries. Mahal. Pero bago matalo Israel, sabi ng Biblia, Jesus Christ will come and rescue the chosen people of God. Magkaiba po ang Israel at tayo. Church and Israel are different chosen people of God. After the rapture, pagkatapos na magdagit ang mga banal, inamahal, God will deal to Israel. He is not dealing with Israel now. God is dealing with the church now. Sa atin siya nakatutok ngayon. Pero pagkawala ng church, pagkadagit, He will come back and deal with Israel. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Yan ang mga shortcut lamang natin pinag-aralan. Kasi mapahabang topic yan. Pero yan lang talaga ang sequence sa banal na kasulatan. And, yan ang title natin pinag-aralan ay, ano ba yan? The end of simple human era. Kailan magwawakas yan? Okay. Sa Biblia kasi, ang ating Manapso Kristo nang pumunta sa lupa, He was prophesied. Hinulaan na. Yung pag-aralan mo yung mga peace sa Israel, kasi Israel, yun talagang timetable natin.
as far as the rapture or the second coming of Lord Jesus Christ is concerned, we have no other timetable but the nation of Israel. Diyan ka titingin. Kung gusto mo malaman, kung time na ba ng pagbabalik ng Panginoon o second coming o hindi pa. Kasi sabi ng Biblia, wala araw nakakaalam sa pagbabalik. Makapal kasi ang Biblia, makapal. There are scriptures in the Bible that tell that nobody knows the hour or the time of the second coming. Pero kung basahin mo lang ang Biblia, yung mga lumalakad sa dilim, hindi nila alam. Pero kayo na lumalakad sa liwanag, malalaman. Malapakan natin, malapakan. Amen? We have already studied or read that scriptures, that verses in the Bible, time and time before. Ilang beses natin binabasa yan. Ang mga lumalakad sa dilim, ibig sabihin, yung mga tao na bubuhay sa kasalanan, hindi nila malalaman. Pero sa mga anak ng Diyos, ipapaalam ng Diyos. Malapakan natin, malapakan. Amen? Andiyan naman yan. Anytime, babasahin natin yan. Kung mayroong tatanong sa atin, saan ba yung talata na yan? Anytime, pwede natin basahin yan. Pero, nakaraan mga panahon, binabasa na natin yan. Binasa natin yan. So, ang hula, nung pagpunta natin, mahal na Jesus bilang tao, siya dumating dito bilang tao, yung first Jubilee year sa Israel. First Jubilee year. Pag sinabing Jubilee year, Jubilee is 50 years. On the first 7 years, our Lord Jesus Christ came as man. Siya'y dumating bilang tao sa Israel. It was prophesied hundreds of years before that prophecy was fulfilled. Hinulaan na 100 taon pa. And perfect, eksakto, kung anong hinula, dahil dumating first 7 years ng first Jubilee year ng Israel. Siguro, hindi na natin banggitin yung Jubilee, palawa lang natin, siguro later na lang, ipalaw natin, what is Jubilee year? So later na lang, nasa Bible naman yan. Hinulaan din na sa kanyang pagbabalik sa lupa, siya rin ay darating sa last Jubilee years, the first 7 years of the last Jubilee years in Israel. Malinaw ba, minamahal? Malinaw ba? Sa ating mga nanonood, minamahal, take note. Kasi lahat ng pinag-aralan natin, totoo, hindi hula-hula, hindi aka-akala. Totoo. Amen? So the last Jubilee years, as far as the peace of Israel is concerned, the last Jubilee years will start on 2025. Sa panahon natin, magsisimula ang pinaka-last Jubilee year sa Israel ay magsisimula sa 2025. Tandaan natin, ang first Jubilee year sa Israel, dumating at Kristo, the first 7 years, diyan siya dumating bilang tao. So, malaking possibility na siya babalik din sa first 7 years ng the last Jubilee years in Israel. Jubilee year. So, magsisimula pa ang last Jubilee sa Israel on 2025 sa panahon natin. 2024 na po tayo, minamahal. Okay? So, doon na magsisimula ang last Jubilee year. Ang last Jubilee kasi, pag sinabing Jubilee year, that is 50 years. 2025, matatapos yan is 2075. Tama ba? 2025 plus 50 years, so 2075. Kaya marami tuloy nangangaral, ang pagbalik naman na Pinoy ay 2075. Wala nang matira mga taga-Jesus, pero lahat tayo, wala na rito. 2075, lahat na tayo, nasa alikabok na yan. Sino pa i-rapture? Tayo lang nangangaral ng totoong bang rapture. Manapangan natin. Hallelujah! Bisa! Dito lang may fasting and prayer. Basta-basta ang dedication, ang concentration. Hindi pa basta natin paglilingkod. Minamahal. Hindi basta-basta. Grabe ang sakripisyo.
Kaya tayo ay pang-rapture talaga na church. Kung 2075, wala na. Di ba? So, 2025, the beginning of the last Jubilee year in Israel. Simula ng Jubilee year na sign na siya ibabalik. But the Lord Jesus Christ will definitely come on the first 7 years of the last Jubilee year in Israel. Palapakan natin malapero. Amen? Okay. Sa NASA, ito sa science naman tayo. NASA, ito sa US yung National Aeronautics and Space Administration. Sila po yung nag-aaral sa kalawakan. Alam nila yung mayayari. Meron sila mga telescope, lahat yan alam nila. Ano nangyari sa mga planet, sa mga asteroid. Ano ang sabi ng NASA? May darating na napakalaking asteroid tatama sa mundo in 2025. Hindi kayo niniwala, i-resist ninyo. Ang pangalan ng asteroid ay Apophis. Apophis ang tawag. In 2025 daw, tatama, and will kill about 3 billion people. 3 billion daw ang mamatay o more. Yun ang sinabi ha. Hindi ako may sabi niyan. Baka sabihin ng iba, kapatid, nananakot ka naman. Hindi ako nananakot. Yun ang sinabi, ang sinabi ng NASA. 3 billion or more people will die when that asteroid hit the Earth in 2025. Kasalukuyan naglalakbay na ngayon. Nakita nila. Papunta na dito. Napakalayo, palayo daw ng pinanggalingan. So, tatama sa Earth in 2025. Ang hula naman, nagkakakunik eh. Dahil hinulaan daw nila na 2025 yung dyan din po yung first Jubilee. So, possible, that could be the return of Lord Jesus Christ. Kasi sa Biblia, bago lumatay man ang Panginoon Kristo, bago magkaroon ng mga sobrang kahirapan dito, kukunin na muna ang iglesia ng ating malapayan. Malapakan natin, malapayan noon. Amen? Kaya yun na mahal, yung ating topic, the end of sinful human era. Anong sabi sa mga balita? Anong sabi sa mga balita? Ayoko kung nasagapin nyo. 2025 is the end of human era. Mga scientists po ang nagsasabi niyan. At mga banal na tao rin sa iba't ibang dako ng mundo. Ang sabi natin mga pastor naman, kahit itong araw pa, lagi kang handa. Anytime, our Lord Jesus Christ will come. Amen? Lahat ng mga matutuwid na tao, lahat ng sinasabi niyan, prepare, prepare, prepare! Pero sa mga umiibig sa mundo, ayaw nila marinig yan. Pero kahit na ayaw mo, the Word of God will be fulfilled according what it was written. The prophecy will be fulfilled. Kung anong sinabi, magaganap. Whether you like it or not. Kahit ayaw mo, magaganap. Anong sinabi na banal na kasulat? Kaya kung mahal mo kaligtasan mo, listen to the Word of God. Maghanda tayo palagi kung mahal natin ang kaligtasan natin. Dahil ang pagbabalik ng malapit ni Jesus, katulad ng panahon ni Noah, only a remnant will be saved. Panahon ni Noah, 8 lamang yung sumakay sa arko ni Noah. But Noah was inviting the world at that time to come to the ark and be saved. Pero
The people were not heeding to the call of God through the Noah, his servant. Hindi sila nakikinig. They are busy with their pursuit of the earthly things of the world. The pleasures in this life, mga kalayawan. Ayan, sabi sa Biblia. Busy sila doon sa pagpupurso ng kanilang ambition. Kaya dumating yung baha, lahat sila inanod. Yun lang nakasakay sa arka ni Noah ang naligtas. The same is true in our time today. Sabi ng Biblia, kung paano ang panahon ni Noah, ganun din ang panahon ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya it is a solemn warning to everyone na mahal. Nandito na lahat ang tanda, you have to prepare. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Kailangan mong sumakay sa arka ni Noah. In our time, the church is the ark of salvation. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! The church is the ark of salvation that invites the people all over the world to come and receive our Lord Jesus Christ as your personal Savior. Before it's too late, now you have to board on the church, the ark of salvation. Pag wala ka sa church, wala ka sa totoong paglilingkod sa Panginoon, katulad ka ng mga tao, panahon ni Noah, hallelujah, inano ng baha, hindi nila alam, bigla lang lumating. The same is true today, bigla lang darating, na mahal, pagkatapos yan, the human era will end. Pero pinagpala ka, marami kang pagsubok dito, may mga trials dito, nasasaktan ka dito, huwag kong tingnan yan. Patuloy ka. Dahil ang kaligtasan mo, pinakamahalagang bagay sa mundo. So 2025 daw, the end of human era. Hindi ang sabi ng iba, ang interpretation ng iba, yung tao raw kasi hindi na magiging tao at that time. Ang sinabi nila is 2025. Bakit sinabi na the end of human era? Kasi nga yung tao, although tao siya, pero hindi na sa tao. Ang dami kong mga balita dyan. I have all the documents sa iba't ibang mga panig ng mundo. Nakita nila yung mga tao, they became beast. Mga beast na po yung tao. Yung mata nila, yung dila biglang humahaba. I have the video. Katabi na niya yung isang, abang siya nasasaksyan sa ibang bansa, katabi niya isang tao, babae. Yung langaw umaligid. Tingnan niya yung babae, biglang humabang dila, hinuli yung langaw, kinain. At pagtingin sa mata, parang naging ahas yung mata ng babae. So nandito nakasama natin, nakasulat sa Biblia. We'll be studying that next time. Nalalabas yung mga masamang espiritu galing sa hell. Makikisalamuha sa mga tao. Unti-unti lang dito na. Ang dami na dyan nangyayari. Iba hindi nila alam. Ano mahal? Kaya, sigurado yan, we are in the last days. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi nila, yung tao na hindi na magiging tao. Kaya sinabi ng mga nag-aaral na the end of human era. Kasi yung tao, hindi na tao. So kung ating babasihan sa Banal na Kasulatan, ang tao po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen ba na mahal? We are created in the image of God. But, if somebody receives the mark of the beast, he is not anymore created in the image of God. Yan ang tanda natin. Pag ang tao tumanggap na ng tatak ng halimaw, hindi na siya kawangis ng Diyos. Kaya nga sa Biblia, hindi na siya maliligtas. Ang ililigtas lamang ng Diyos, yung kawangis niya. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Bago natin ituloy yan, can you read Revelation chapter 9. Yung hindi na lahat ng tinatakan, lahat ng tumanggap ng tatak ng hayop ay sila lahat ay hindi na maliligtas. Can you read?
Chapter 9 or chapter 16? Chapter 16, verse 9. Napakihanap na lang yun. Yung lahat ang tumanggap ng tatak ay hindi na sila maliligtas. Mahal. Apokalipsis 16, ang talatay 9. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. Mamaya, balikan natin yan. Balikan natin. Lahat ng tumanggap ng tatak ay hindi na maliligtas. Mamaya, balikan natin yan. Kasi nga, tayo po ay kawangis ng Diyos. Nilikha tayo na kawangis ng Diyos. Ang gagawin ng dyablo sa huling panahon, yung tao, hindi niya nagagawing tao. Ang dami na nandyan. Kung makikita nyo sa mga balita, nandyan. I have all the videos, the documents. Patunay na maraming kasalamuhan natin ngayon naglalakad, hindi na sila tao. They are already monster and beast. They can kill people anytime. Papatay sila ng tao at kakain sila ng tao anytime. Hindi pa lang masyado, pero after the rapture, malalang malala mayayari. Inamahal. Kaya, sabi nga nung iba naman, bakit sinabi na the end of human era and 2025, kasi yung tao raw, baka raw maging zombie na. Yan iba. Yan mga sabi ba? Ang tatawag yun na zombie apocalypse. Lahat ng mga pelikula, ang tawag nyo dyan, mga predictive programming, mga pelikula ginagawa sa Hollywood. Alam po natin ang Hollywood, hawak po yan ng mga Illuminati, hawak lang ang Antichrist. Lahat yan sila. Lahat ng ginawang pelikula nila ay plano nila nagagawin sa darating na panahon. Yan, mga zombie, apocalypse, lahat yan. Hindi na nga tao. Yan lang yung mga pag-aaral lamang. Yan lamang ay sinasabi nila. Pero kung babasahin sa masulatan, mayroon din sa masulatan support. Na yan ay mangyayari, na mahal, na marami mapapahamak. Pero yung mga sumakay sa arka ni Noe, pinagpala ka. Ligtas ka. Hallelujah! Pastor! Colosas 3, 1 hanggang 4. Pakibasa. Nakita niyo ba? 9, 10, 11. Okay. Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, sa talata po 1 hanggang talatang 4. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong mga buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Bago natin tuloy ang Revelation 14 verse 9, can I read? Lahat ng may tatak ng hayop, hindi na lang sila maliligtas. Apokalipsis, Kapitulo 14, ang talata po'y 9. 9 and 10. 14 verse 9 and 10. 14, 9 hanggang 10, minamahal. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila at nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Malinaw ba dyan sa crowd? Malinaw ba yung sound? Minamahal? Ulitin ko lang dito sa akin para malabo eh. Ayan.
At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan. Sa English kasi, the beast and his image. Sumamba, ibig sabihin sumunod. At tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanyang kanang kamay. Tuloy, 10. Ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Yung tumanggap daw ng tanda ng hayop, tatak ng hayop, pahirapan sa hell, sa lake of fire, sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Dahil sa galit ng Diyos. Bakit nagalit ng Diyos? Kasi naniwala ka sa daya. Palapakan natin, malapakan Panginoon, amen? Naniwala ang mga tao sa daya. At yung daya na yan, ay nandito na sa mundo. Palapakan natin, malapakan Panginoon. And others don't believe. But your unbelief cannot affect the truth of the Word of God, and the truth of what is happening in the world today. Kasi akala ng mga tao pa na Noe, hindi pa. Akala nila hindi totoo sinasabi ng Noe. Ganon din sa panahon natin na yun. Akala ng maraming tao, hindi totoo. Pero, hindi magkamali ang sulatan. Hindi magkamali ang Diyos. Pag sinabi niya, totoo lahat. Malapakan natin, malapakan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kasi nga, tayo nilikha na ayon sa wangis ng Diyos. Pag-aralan natin lahat, biblically and scientifically, what has been injected in the people in the world today, what has been injected is no other. And the purpose is to alter the DNA of man. Para sarain ang DNA mo para hindi ka nakawangis ng Diyos. Malapakan natin, malapakan noon. Scientifically and biblically supported. Pinatunayan, scientific and biblical, kung anong, what has been injected to the people in the world today. The purpose is to alter your DNA. Para sirain ang DNA ng tao na nagpapatunay na ikaw nilikha ng Diyos. Pag nasira yan, you are no longer in the image of God. Ang tawag sa'yo, image of the beast. Kaya pinagpala ka. Kaya lagi natin sinasabi sa mga tao, magbuhay ka pa, may pag-asa ka pa. Kahit lahat na inject ka na, pumunta ka sa tunay na gawain. Kaya yan! Linisin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi yan hokus-pokus na salita. Totoo yan. Isang binatilyo pumunta dito noong araw, kasagsagan ng pandemic. Halos mag-collapse siya dyan. Taga-ibang church. Flores ang apelyido, o Badana. Nakalimutan ko lang yung first name. Binatilyo, punta rito. Sabi niya, hindi ko na kaya, parang mamamatay na raw siya. Dito pumunta rito sa atin, taga-ibang church. Sabi ko, bakit? I received the injection. Bakit ka tumanggap? Dahil tatanggalin ako sa trabaho. Tandaan mo yung daya ng diablo, ha? Ang diablo gagamitin palagi kabuhayan para makuha ang tao. Kabuhayan. Alam niya ang tao, mahina ang tao sa kabuhayan. Alam ng diablo yan. Pero pag alak ka ng Diyos, you know the Word of God, alam mo, sino mas mahalaga? Kabuhayan o kaligtasan? Ang diablo, he will use material things
to deceive the people, to make them believe a lie. Pero pinagpala ka dito. Hallelujah. Alam mo na anong mahalaga sa'yo. Kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Yan ang mahalaga sa'yo. Sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Lahat ng kayamanan sa mundo makuha mo, pero mapahamak ang kaluluwa mo, ay kamangmangan. Walang kabuluhan. Pero ang Diyos na pakabait, dahil anak ka ng Diyos, God will give you a chance. Even if you're injected, you will be given a chance to repent. Dahil nagsisi ka, magpatuloy ka maglingkod, at tatawarin ka, anak ka pa rin ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Umunta rito. Nilihas lang namin dyan. Isang lihas lang. Instant, gumaling. Ilang gawain, pabalik-balik sa dito. Nung magaling na, hindi na bumalik. Malapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, meron mga taong ganyan. Pag lutas ng problema, ayaw na maglingkod. Hindi nila naintindihan na ang kaligtasan, higit pa sa kagalingan ng karamdaman. Ang kaligtasan sa langit, higit pa sa kalutasan ng mga problema. Amen ba, na mahal? Ano nabi yan? Colosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Set our affection, set our focus on the things above. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ayaw naman pino nating isip nandito sa ibabaw ng lupa. Ayaw niya. Gusto niya nakapokus tayo sa mga bagay sa itaas. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? 3. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Nangamatay na tayo sa kasalanan, ibig sabihin. Nangamatay ka na sa kasalanan, nangamatay na tayo sa sanlibutan, namatay na tayo sa nasa ng kasamaan, at ang buhay natin natatagong kasama ni Kristo. 4. Pag sa Kristo na ating buhay ay mahayag, pag siya raw mahayag, ano ibig sabihin mahayag? Pag siya ibabalik. Kasi ang pagbalik, mahal na Panginoon, ang kanyang pagpapahayag. Ay mahayag din, ay mahayag rin kayo na kasama niya sa kalulatian. Sa kalulatian, sa glory. When our Lord Jesus Christ comes, we will be with Him in glory. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? 5. Patayin niya ninyo ang inyong mga sangkap sa katawang ng sa ibabaw ng lupa. Patayin daw. Pigilin, putulin, makikiapid. Karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasakiman daw. Ayun. 3:5. And covetousness, which is idolatry. Kasakiman daw. Pagsamba pala sa Diyos-Diyosa, yun, kasakiman. Gusto natin, kabig tayo ng kabig. Ilang mahal? Yan ang sabihin ng kasakiman. Kabig ng kabig. Hindi masama. Kumabig ka. Pero wag mong pigilan ang kamay mo sa paggawa ng mabuti. Kung kailangan mo tumulong, gawin mo! Hallelujah. Dahil lahat ng mga bagay na sa mundo ay pansamantala. Kaya pinagpala kayo, mga kapatiran natin, pag may gawain, pag may mga krusada, tumutulong kayo. Ibig sabihin, mas mahal ninyo ang Diyos kaysa mga bagay na material. Pag mahal mo material, hindi ka tutulong sa gawain. Hindi ka magbibigay kasi mahal mo material. Pero pag mahal mo ang Diyos, handa ka
Bukas ang kamay mo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yan, patayin daw natin ang mga sangkap ng katawan natin sa lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, masamang isip sa kapwa. Diba? Parang yung kapitbahay namin nung araw ba doon sa Quezon City. Yung kapitbahay namin, mahirap lang sila. Biglang nag-abroad yung anak. Nakabili ng magandang sasakyan. Sabi ng kapitbahay, ako rin magkakaroon maganda pa dyan. Sa kanya, galing sa masama yan. Tingnan mo. Ang tawag dyan, masamang isip. Dapat matuwa siya. Kapitbahay niya, dati naghihirap, nagsumikap, nagkaroon ng magandang sasakyan. Pinag-isipan na masama. Ay, galing sa masama yan. Siguro, trabaho mo yan, masamang tao ka. Kaya lahat ng magandang nangyayari sa iba, pinag-isipan mo masama. Masaya ka dapat! Hallelujah! Praise the Lord! Saan libutan yun? Dito, Diyos naman ito. Mas lalo na mga Kristiyano. Mas masaya ka if another is being blessed and exalted, you are happy. Malapakan natin, malapakan. Amen? Naalala ko nung panahon ng trials pa sa pastoral house, mga 30 years ago. Makain kami. Ang aming share doon, kanin, isang medyo umat-angat ng konti, medyo malalaki ng mangkok. Yun ang isang share namin yun, malaki mangkok na. Nung araw, isang tasa na maliit That time, medyo lumaki na. At baka na yung ulan namin, isang hiwang baka. May dumating na kapatiran. Nakita kami kumakain ng baka. Sabi, siguro yung binibigay ko, binibili na lang ng baka. Hindi niya alam, once na blue mo lang nangyari lang yun. Puro fasting kami, then puro gulay, then nagkaroon ng baka. Once lang nangyari yun, nagkataon na pumunta naman siya sa kainan. Kaya mo? Huwag ka nalang maghusga agad, di ba? Tingnan mo muna anong nakaraan. Huwag mo tingnan muna, ano bang nakaraan? Ilang dekada. Fasting and prayer. Kumain, hapon lang. Minsan, ang aming breaking, pandesal lang. Wala lang iba, yun lang. Kumain na ng baka for how many years na pinagsubok. Sabi, kung aking binibigay, pinangbibili nyo lang ng baka. Ibig sabihin, hindi na ako magbibigay. Yan ang meaning noon. Hindi na ako bigay, pinangbibili nyo ng baka. Paglabas ng gitang pastoral, nabangga ng jeep. Hindi na sa gumaling hanggang sa kinuha na siya. Diba? Huwag ka talaga isip na masama sa kapwa. Diba? Pero mo, ilang taon, wala lahat din. Biglang nakita mo, kumain ng baka, pinag-isipan mo agad na masama. Ikaw ang masama ang isip mo. Masama ka. Hindi matuwid ang puso mo. Kung matuwid ka, you are rejoicing when somebody is being blessed by the Lord. Yeah, that is a lesson to everyone. Pag ang kapatid mo, katabi mo pinagpapala, you rejoice with him. We rejoice with her. Hindi mo alam ang pinagdaanan na trials yan. Karapat dapat yan. Dumaan niya na maraming kahirapan. Kung siya'y umangat kaunti pa lang, lalo na kung sobra-sobra, baka magwala ka na sa galit. Pero pinagpala tayo. Dahil ang turo sa atin ng mahal na Panginoon, ating mga pastor, maligaya tayo pag pinagpapala. At pinapanalangin pa nga natin ating kapatid na sila'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord?
Ako, one of my prayers palagi, Lord, bless our brethren. Kasi ang daming tumatawag sa akin, halos araw-araw. Minsan lalayo pala, sulok ng Pilipinas. Sa Apari pa yata yun, sa akin pa tumawag. Yung pala, nakita tayo sa live streaming. Siguro nakita yung ganda ko ng barong na nirigalo na naman sa akin. Kala siguro ang dami kong pera. Alam na yamas na lang. Kita niyo, ang ganda ng barong mo Parang ganun siguro. Di mo alam, nirigalo lang yan. Tas-tas na nangilid Di nung nakita sa live stream, tas-tas na, focus nyo. Hindi na nga napapalitan Akala siguro ang dami kong pera, ang ganda ng barong ko. Sabi ko, nabubuhay kami sa pananampalataya. Pero anyway, dahil kailangan mo, yung natitira kong kaunti, ibibigay ko pa rin sa'yo. Tuwang-tuwa siya, purihin natin. May Gcash ka ba dyan? Mabilis pa sa alas 4, pinadala yung Gcash. Sabi ko, may Gcash number ka ba? Ito, pagtsagaan mo na 500. Mula noon, hindi na tumigil hanggang ngayon. Ilang taon na. Panay lang tawag. Pero sabi ko, wala namang problema. Basta mayroon tayo. Pasensya nyo yung 300. Ayan. Pero tayo, labuhay tayo sa pananampalataya, alam mahal, may pagpapala, wala, pareho lang. Hallelujah. Amen? Basta kayo, ang duty niyo gawin nyo, do not ask anything, gawin mo. Dahil ang binibigay mo, hindi napupunta yan sa bulsa ng sinuman, napupunta sa gawain ng ating malapay. Hindi ang katotohanan. Yan ang totoo. Yung mga nagsisiyasat, ayan, marumi ang isip yan. Marumi isip yan. Hindi yan matuwid. Ang gawin mo, magpuri ka, mag-ayuno ka, para magmana ka, mabuhay, mawalan ka! Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi tayo tinawag by your worker, I will resign right away. Yan ang totoo. Matagal ko na sinasabi yan. Kung hindi tayo kumbinsido, hindi ako kumbinsido personally. Kung hindi ako kumbinsido na ako'y tinawag ng Diyos, I will resign right now. Kung pwede mag-resign. Ilang beses ko yung sinabi sa Diyos. Kasi mahirap ang buhay ng isa nangangaral. Daming problema. Attack ng demonyo, kaliwat kanan, emotional, financial problems. Pag hindi kita tinawag, you cannot survive. Pero dito pinagpala tayo. Totoo, tinawag tayo sa punang dalangin at malapistol. Nung araw, nagugutom kami. How many years? Ngayon, hindi na tayo nagugutom. Nagugutom na tayo pag ayuno. Pero ang pagkain, sinupply na ng Diyos. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Pag nagtanim ka, may anihin ka. Kaya kayo, pinagpala kayo, minamahal, na sa tunay kayo nagawain lang ating malapit. Do not believe them who are destroying the church, who are destroying your faith. Do not believe them. Iwasan mo sila. Ang paniwalaan mo ang totoong nangangaral ng salita ng Diyos. Pinamuhay ang salita ng Diyos. May signs and wonders and miracles. May mga tanta, may ebidensya na totoo. Sa Panginoon natin mga pastor, totoo. Hallelujah. Hindi salita, kapangyarihan. Totoo ang binigay ang buhay. Walang pakialam. May kinabukasan sa mundo, walang pakialam. Ang mahalaga, masunod lamang ang kalooban ng ating malapay. Yan ang buhay namin dito. Kung hindi totoo, I will resign right away. Yan ang katotohanan. I will resign right away. Patunayan mo. Prove it. Na iyong mga iniisip ay totoo. Supported with evidence. And I will resign right away. Yan ang masasabi ko sa mga masamang kaisipan. Patunayan mo na ang iniisip mo ay totoo. Suportahan mo ang ebidensya. If you have the evidence, I will resign right away. Kaya pinagpala tayo, inamahal. Dahil ang ating paglilingkod, hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon.
Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. 6. Atin daw putulin yung mga karumihan, kasakiman, dahil dyan, sa 6, ano sabi sa 6? Dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang gumagawa pala ng ganyan ay sumusuway sa kalooban ng ating Panginoon. Magagalit ang Diyos sa mga anak ng pagsuway dahil ginagawa natin yung mga ganyang bagay. 7. Na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Galing na tayo dyan di ba? Sa bagay ako, di ko naranasan yan. Di ko naranasan yan yung buhay sa mundo talaga na sobra. Dahil nasave ako, I just was about 19 years old. Unang taon ko pa lang sa kolehiyo, sa Manila. Tinawag na ako ng ating mahal na Panginoon. Kaya di ko naranasan ang kasakiman, mga panlalamang sa kapwa. Hindi ko naranasan yan. Si bata pa ako na save. Dito na ako lumaki sa gawain. Dito na ako nagkapamilya hanggang ngayon. More than 40 years. Kayo na nakaranas sa mga kasamaan sa laman, sa mundo ng araw. Pag nandito ka na, huwag mo nang balikan. Hallelujah! Praise the Lord! Nilakaran yung una. Ayan, no? Huwag na mabuhay pa doon sa nilakaran ng una. Nandito ka na binago ka na Hinugasan ka na ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Diba? Lalakaran mo pa yung dating buhay na masama. Diba? Hindi na. Huwag mo nang balikan dahil ikaw ay nilinis na ng dugo ng ating mahal na Panginoon. 8. Natapot ngayon ay inyo namang layuan ang mga bagay na ito. Galit. Iba, kahit wala namang kagalit. Galit na galit palagi. Wala namang kagalit. Laging galit. May humarang na sa kanyang sasakyan. Galit na agad. Humarang na tuloy. May harang talaga dyan. Ang dami nakapark dyan Di ba? Iba nga, nagbarilan pa sa traffic sa Manila. Ang dami nagbarilan dyan. Nagitgitan sa traffic. Ayaw mo na traffic, paliparin mo yung sasakyan mo. Palapangan natin, malapayan. Ayaw mo nang mapirwisyo ka sa traffic lagyan mong pakpak yung sasakyan mo dahil maraming sasakyan. Di ba? Ganun yan. Iwasan daw ang galit, kapuutan, paghihinala. Ayan, paghinala, ang daming ganyan. Mahilig maghinala. Anong araw? Trials pa. Sa Indang Cavite kami. Indang Cavite, mga 1984, 85. Atri sa Indang Cavite. Noon, wala pang barong. Hindi pa usong barong. Naka-necktie kami noon. Necktie. Nakakurbata kami noon. Wala pang barong noon. 1984, wala pang barong sa amin. Assign kami doon. Bagong preacher. Ba, may nagbigay sa akin ng necktie, ang ganda. Hindi man ako makabili Hindi kayo makabili ng necktie. Mayroon agad hinala. Sabi, binigay natin, pinambili nila ng necktie. Tira mo? Ayan ang tawag dyan, panghihinala. Sabi ko, gusto mo sa'yo ng necktie? Gusto mo, sakalin mo ng leg mo sa'yo na yan. Ganun ako magsalita Diretsuhan ako. Ba't pag-isipan mo ako? Wala nga kami pagkain, makabili pa ako ng necktie, pag hinalaan mo pa ako, may nagbigay sa akin ng necktie. Gusto mo sa'yo na, isakal mo sa sarili mo, gusto mo. Ganun ako magsalita Para mamulat na tayo, kaya tayo lang dito, para maglingkod sa Diyos na buhay. Wala nang iba. Hallelujah! Praise the Lord! Panunungayaw, pagmumura. Pagmumura yan. Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. 9. Huwag kayong mga bulaanan sa isa't isa. Ano yung mga bulaanan?
Lie not, wala. Huwag kayo daw magsinungaling sa isa't isa. Sabi, huwag kayo magsinungaling. Sabihin niyang totoo. Amen ba? Na mahal? Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Hinubad na. Nung binautismo sa pangalan natin malapit ni Jesus, yung ating dating pagkatao, hinubad na natin. Amen? Pero sa Biblia, pag hindi ka nagbantay, ang gusto ng diablo, ibalik tayo sa ating dating pagkatao. Nasa Bible yan, nakasulat. Ibabalik ka sa dating pagkatao. Hindi ka magbabantay. Kaya lagi ka magpuri, lagi ka sumamba, dahil ang gusto ng kao, ibabalik ka. Ha? Ang kahinaan mo yan ng araw, ibabalik ka dyan. Kaya pag nandito ka na, tuloy-tuloy ang paglilingkod para hindi ka mahila ng kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! 10. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Tingnan mo yan. And have put on a new man which is renewed in the knowledge after the image of Him that created him. Ngayon po, minamahal, yan po yung ating buhay dito, pag naglilingkod tayo. Nung ang Israel ay lumaya sa Ehipto, panahon ni Moises, after 3 days na sila ay umalis, naglakad labang sa ilang. Sabi ni Paraon, ang hari ng Egypt, bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Bakit natin si pinalaya? Wala na tayong utusan dito. Kasi ginawa silang alipin. So si Paraon ay simbolo ng Satanas sa panahon natin. Nung tayo'y binago na, pinalaya sa mundo ng kasalanan, isang araw, babalikan tayo ng diablo at hihilain tayo pabalik sa ating pinanggalingan. Yan ang trabaho niya. Pero ikaw na nakakaalam. Alam mo na. Lumayo ka sa kasalanan. Lumayo ka sa tukso. Dahil ang kasalanan, yan ang magawasak ang iyong buhay. Magawasak na yung kabuhayan. Sisirain ang iyong kinabukasan. Pero dito, pinagpala ka. Nandito ka na. Lumaya ka na. Dire-diretso ang lakad mo. Huwag ka nang lilingon. Tuloy-tuloy ang paglilingkod mo. Patungo sa harapan, patungo sa kaligtasan, patungo sa pagpapala at buhay na walang hanggan. Pinagpala ka na, naghintay pa sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya wala kang kalugi-lugi. Walang kalugi-lugi, binamahal. Unang Timoteo 6:17. Then last verse, Apocalypse 3:17-18. Ating mga singers kindly prepare. Unang Timoteo 6:17. Ang mayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo ng mahuwag, pagsipag mataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang na natili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Unang Timoteo 6:17, ano sabi dyan? Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Sa Diyos pala tayo laging umaasa. Amen ba? Ila mahal? 18. Pakibilis. Na sila ay magsigawa na mabuti, na sila ay magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila ay maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ayan o. Ito, may krusada tayo. Barangay Crusade, this coming Saturday. I-announce natin ang last announcement sa Wednesday or hanggang mag-adjust tayo, announcement ng ating overnight prayer. Saturday, ay ating Barangay Crusade. Ayos pa natin yung sa Lunes, bukas, malalaman. We have already the leaflets. Mayroon na tayo. May ginamit ang Diyos para makapagpagawa tayo ng maraming leaflets.
Maghahayo tayo, mag-announce tayo. Ang dami mayayaman dito sa Bulacan. Sira ninyo na huwag silang magsipagmataas. Tumulong sila sa gawain para sila'y kahabagan. Baka sila'y mapatawad pa ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Yan ang sinabi niya, no? Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay. Maibigin sa pamamahagi. 19. Na mangagtipon ng kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Diba? Ang dami mayayaman. Napakalami sa buong mundo. Napakalami. Billionaires, millionaires. Pero most of them are just living for themselves. Marami naman mayayaman na matulungin. Kahit hindi Christians, marami mayayaman magpatungkol sa gawain. Sabi, maraming tumutulong nung araw. May mga nagbibigay, hindi man Christians. Sabi nila, panalangin nyo kami. Yan lang sabi nila, tumutulong sa panalangin nyo kami. Totoo yan. Bibigyan sila ng blessing ng Diyos. Baka mabuksan ang mind nila sa buong katotohanan upang siya rin ay maligtas. Amen? Huling talata, Apokalipsis 3:17 hanggang 18. Apokalipsis 3:17 hanggang 18. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at manalita at dukha at bulag at hubad. Ipapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran at ng pampahid ng mata at ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at marinita at dukha at bulag at hubad. 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ibig sabihin bumili, tanggapin mo, ipamuhay mo sa akin ang salita ng Diyos. Gintong dinalisay ng apoy, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong may suot at upang wag naputol. Upang wag lumitaw, wag mahayag ay iyong kahiyang kabaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Yan sinabi lang ating malapay, Lord. Ang tinutukoy dito hindi lamang ang sanlibutan na tao, pati Christians. Amen? Ako'y sumagana sa lahat ng bagay. Sabi lang ng ibang tao. Sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ikaw ay miserable? Ikaw ay mahirap? Ikaw ay bulag? Ikaw ay hubad? Hubad sa katuwiran, ibig sabihin. Pinapayo ka sa'yo, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ang tinutukoy ay Christians at mga hindi Christians. Non-Christians and Christians ang tinutukoy. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Yun ang tunay na kayamanan. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Yan ang tunay na kayamanan. Ipinamuhay natin ang salita ng Diyos. Yan ang sabi. Bumili ka sa akin ng gintong dinalisan na apoy. Sa Biblia, pag sinabing bumili, ibig sabihin yan, kumuha ka at ipamuhay mo. Angkinin mo ang salita ng Diyos. Ipamuhay mo. Yan ang meaning. Buy of me gold tried in the fire. Kasi pag hindi natin pinamuhay ang salita ng Diyos, tayo hubad. Ibig sabihin, hubad sa katuwiran. Pinagpala tayo dito, nandito sa gawain, pinapatawad ang ating mga kasalanan. Nililinis tayo
basta tayo'y totoong sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pag nagpunta tayo dito, siguraduhin natin na tayo'y nakadama ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag nagpunta tayo dito, makiisa tayo sa pagsamba. Para hindi masayang ang ating pagod, ang ating gastos. Inamahal. Nakarating tayo rito sa panalangin natin, mahal pastor, sa mga krusada nung araw. Tayo pinili, tinawag, pero hindi natatapos yan. Ipagpatuloy natin ang ating magandang sinimulan. Kung tayo may nagkakamali, kung tayo bumagsak, bumangon tayo muli. Layuan natin ang masama. Dahil ang plano ng dyablo, ibalik ka sa iyong masamang buhay. Kaya dapat lumalaban ka. Ipaglaban mo ang iyong kaligtasan, ang katotohanan na sumpungan mo, ipaglaban mo hanggang sa dulo, sa ng Biblia, ang magpatuloy hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Ang magpatuloy lamang, sila ang maliligtas. The end of sinful human era, nandito na sa harap natin. Anytime will start. And the last 3.5 years na kahirapan, hindi pa mayayari, magaganap. Pero bago maganap yan, minamahal, kayo, tayo, na nandito, nagsusumikap, will be raptured. Kukunin ng ating mga Pinoon. Hindi na dadaan sa libingan. Amen? Kaya mga pagsubok natin, baliwala yan, ikumpara sa kalulhatian na naghihintay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Habang tayo mawit, sa mga baguhan, lumapit kayo. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Bilang yung salita pagligtas. Mga datihang kapatiran, huwag mababayaan ang sarili natin. Huwag babayaan ang sarili natin na tayo magapi ng ating mga kahinaan. Hallelujah. Hallelujah. Ang mundo
Jesus! Hallelujah! At kung ikaw ay nanlalamig, unang pag-ibig mo'y pinagmamalik sa loob-ing kasiyahan. Alalahanin mo lahat ng kabutihan niya sa'yo. Iniligtas ang tulad mo o kay buti ng Diyos. Si Jesus ay iyong kailangan. Siya lang ang pag-asang isa kasagutan. Si Jesus tanging magbibigay ng kamayaman. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito'y puno ng kaguluhan. Si Jesus aming Diyos, siya iyong kaibigan. Si Jesus ang iyong kailangan. Jesus, sige! Hallelujah! Isa kasagutan. Oh, si Jesus naman, tanging magbibigay ng kamayaman. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito'y puno ng kaguluhan. Si Jesus naman, ating Diyos, siya iyong kaibigan. Patuloy kayo mawit ng mahal. Habang dyan nagsisisi, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na gawa. Forgive us, Lord. In the name of Jesus. Tuloy tayo mawit. Kung sa buhay ikibig ko, pag-asa mo'y naglalaho, kailangan mo siya. Kung ikaw ay nag-iisa, ang mundo'y iiwan, lumapit ka sa Kanya. At kung ikaw ay nalilito,
mga minamahal. Awitin po natin muli ang awitin ito, mga minamahal. Bulay-bulay po natin ang mensahe ng awit. Ang sabi ng awit, kung ikaw ay may karamdaman, pagod ang iyong isip at ang iyong katawan, walang ibang kailangan kundi si Yesu Kristo, mga minamahal. Ang Diyos ang iyong kailangan. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Napakasama ng ating mundo, ng ating daigdig, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Kailangan natin maglingkod. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal ko. Hallelujah. Kung ikaw ay nanlalamig, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. unang pag-ibig mo'y pinagmula. Kung ikaw ay nanlalamig, ang sabi ng ating, ang iyong unang pag-ibig ay nawala na. Kailangan mo magbalik sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kung iyong isipan ay kinakain na ng sanlibutan ito, bumalik ka sa mahal na Panginoon. Naghihintay ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Jesus ang iyong kailangan. Siya lang ang Pag-asa ang nag-iisa kasaluhan. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus lamang ang Magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong ito, mundo ng kaguluhan. Si Jesus lamang ating Diyos, siya ang iyong kaibigan. Si Jesus lamang ating Diyos, siya ang iyong kaibigan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wala tayong ibang kailangan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating buhay, mga minamahal ko. Para sa aming mga minamahal na baguhan at bisita, wala kayong ibang kailangan sa inyong buhay, kundi ang maglingkod sa mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating inawit, kung ikaw ay may karamdaman, pagod ang iyong isip at katawan, wala kang ibang kailangan, kundi si Yesu Kristo lamang. Kung nais mo ng kapayapaan, wala kang ibang kailangan, kundi si Yesu Kristo lamang. Kaya pinagpala po kayo. Sa aming mga minamahal na mga bisita, pinagpala kayo naman napakinggan nyo ang mga buhay na patotoo kanina. Napakinggan nyo ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nabuhay ang Diyos sa banal na ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo'y dinala dito ng mahal na Panginoon Diyos ang nagdala sa inyo rito upang alisin ng Diyos ang inyong mabigat na pasanin. Nakita ng Diyos ang inyong kalagayan, nakita ng Diyos ang inyong pagsusumamo, kaya dinala kayo ng Diyos dito sa buong katotohanan upang kayo'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, ang pananampalataya. Kailangan maniwala tayo sa mabuting balita o yung tinatawag na gospel. Na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, inibing at muling nabuhay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan ang kailangan nating paniwalaan. At walang ibang Diyos liban kay Jesucristo. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan natin magsisi. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Walang nakaabot sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan natin isagawa yung tinatawag na Diyos na pagsisisi. Yung totally pong pagtalikod sa makasalanang buhay. Pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Kapag yan po ay nating naisagawa natin, tayo po ay hindi nagpalit ng relihiyon. Yan po ay pagkasakatuparan ng nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, Gawa 2:38, kayo'y mangagsisi sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kayo mga bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kaya kapag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, ang ating buong pagkatao ilulubog sa tubig,
At pag tayo'y nailubog sa tubig, tayo nailibing na yung ating makasalanang pagkatao. Nailibing na pag-ahon natin sa tubig, tayo'y bagong nilalang na sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At kapag kayo nanampalataya sa mahal na Panginoon, sa bautismo pa lamang sa tubig, paglubog ninyo sa tubig, mamaya, ang inyong karamdaman, ang inyong mga problema, lutasin, pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat, yung pagtanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Yan po ay kapag nakita ng mahal na Panginoon kayo nagpatuloy, sincero kayo nagpatuloy, yan po yung pagkakaloob sa inyo ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kapag sumayin nyo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan, yurakan lahat ng gawa ng kaaway. At tayo ay makakapamamuhay na sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang ating mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay at tayo tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Kaya isasagawa po natin yung una at pangalawa sa mga oras pong ito. Sa aming mga minamahal na mga baguhan, itaas niyo po ang inyong mga kamay bilang pagsuko, formal na pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. At sundin niyo po maiksing panalangin na aking sasabihin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Mahal na Panginoon, maraming salamat po na ako ay naabot ng iyong dakilang kahabagan. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita, aking napakinggan sa araw na ito na tumimo sa aking puso. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking maruming puso at sa aking maruming isip. Mahal na Panginoon, at tulungan mo ako na maglingkod sa iyo. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno sa pulang aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sulit muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, pakisabi Amen. Pakibabain niyo mga kamay. Kami po ang manalangin para sa inyo. Ipanalangin po natin sila mga minamaldakil na mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, sa ulat na langin po namin, mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Kahabagan mo mga kaluluwa na ito na lumapit sa iyong palapaanan. Mahal na Panginoon, isulat mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Pagpalain mo sila sa buhay ng mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo upang lubusan kayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay dumako sa ating mga pangangailangan, sa ating pong pinakamamahal na hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating kahilingan ay kaya pong ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumalangin mga minamahal. Dakila amang banal sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Sunod na langin ng aming mahal na pastor Wildy Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ang iyong mga anak na narito nagsumikap. Mahal na Panginoon, nagsusumikap, makasunod sa balang kalooban. Ikaw nakakaalam ng lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Lahat ng mga panalangin, kahilingan sa mga oras na ito, abutin ang iyong makapangyarihang kamay. Abutin ang iyong mapagpalang kamay. Sa aming mga kapatiran na naghahangad ng kagalingan sa kanilang karamdaman, ipagkaloob mo. Mga kapatiran, may mga ipinapanalangin, mga pagpapala, ipagkaloob mo. Mga kapatiran, nang ihila na lupaypay. Mahal na Panginoon, muli mo bigyan ng kalakasang espiritual na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo lahat ng mga narito. Pagpalain mo kanila mga panalangin, makaabot siya sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatid na may pagkaramdaman, malabang ino, may mga problema, suliranin. Pagpalain mo, lutasin mo, pagalingin mo. Sa pangalan ni Jesus, ating sama-samang sa palayasin ng mga karamdaman, mga minamahal. Patong ating kanangkamay sa ating mga ulo. Isipin natin mga pastor, naglayan sa atin. O padakilang Diyos, Ama naming banal. Sa matamis at mga pangalan ni Jesus, unat na langin ng aming mga pastor, Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway. Lahat ng karamdaman, nagawa ng kaaway, putsipon, trangkaso, nagdatimid, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, di mo sa asthma, di mo yun ang higa. Cash out, be healed right now, in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Di mo yun ang mga problema, pagsubok, kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, lumayas kayo sa mga pangyayariang pangalas. Cash out from us, in the name of Jesus. Problem is solved, vices be gone, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Be blessed, in the name of the Lord Jesus.
bilang tanda, mga minamahal, na tayo tinugon na, pinagpala na ating malabang, pinagaling na ng ating malabang noon. Sabay-sabay po tayo sumigaw at ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord, kalakip ang 3 beses na pagtalon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Tayo po makaupo sandali, mga minamahal, para po sa mga mahalagang announcement. Aking kapamangaral, beloved preacher, Brother Ronald. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Mark Noel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung palakpak na nararapat para sa ating Diyos na buhay. Mga minamahal ko, tayo dadako na sa ating, praise God, sa ating special offering muna, mga minamahal. Puri nating mahal na Panginoon. At puri nating dakilang Diyos sapagkat yung ating mga gagamitin, mga minamahal, praise God, sa ating banal na krusada ngayong Sabado, ay meron pong mga ginamit ng ating mahal na Panginoon na ating mga minamahal na kapatiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag na po nating babanggitin kung sino-sino po sila, mga minamahal ko, para lalo pong pagpalain ng mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ngunit, mga minamahal, praise God, tayo po'y kukuha pa rin ng ating special offering para po dagdag, mga minamahal ko, para sa ating pangailangan, mga minamahal ko, praise God, sa ating nalalapit po na banal na krusada sa darating po na Sabado. Purihin ating mahal na Panginoon sapagkat marami pa po tayong gagastusin, mga minamahal, yung ating mga paghahayo, pamimigay ng leaflets, mga minamahal, praise God, at ating mga Barangay Crusade, mga minamahal, sa dako po ng Pulilan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Barangay Crusade lang po ito, mga minamahal. Amen? Ngunit, mga minamahal ko, praise God, kahit Barangay Crusade lang po ito, mga minamahal, paraan po ito ng mahal na Panginoon para lalo po, mga minamahal ko, maipalaganap ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. At yung ating pakikiisa sa ating special offering, mga minamahal ko, ay magiging kabahagi po tayo sa lalong pagpapalaganap ng ebanghelyo ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Bawat ibibigay po ninyo yan, mga minamahal, nakikita ng mahal na Panginoon yan. Sapagkat gagamitin po natin yan sa ating Barangay Crusade sa nalalapit po ngayong darating po, mga minamahal na Sabado. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, itaas po natin ang ating special offering. Ito po ipapanalangin ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romy Villamor, sa ating special offering. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Maging sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, kung gusto niyo pong makibahagi, mga minamahal, sa ating Barangay Crusade, mga minamahal, meron po kaming mga numero dyan sa ating screen. Mga minamahal, makipag-ugnayan lamang po kayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved Preacher Ronald Remando. Tayo po ay manalangin sa ating special offering. Opo, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat ang mabanal. Basbasan mo po ang aming special offering, mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Tadalmeda, mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa magbibigay, mahal Panginoon, balik mo po sa kanila ng makalibang beses, mahal Panginoon. Hallelujah. Ito ang aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Together.
ng mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po sa pakikiisa po niyo po, mga minamahal, sa ating pangailangan. Mga minamahal ko, sa mga gastusin sa darating pong Barangay Crusade sa dako po ng Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang po iyan ang ating mga pangailangan. Mga minamahal, praise God, importante po, mga minamahal, yung ating pakikiisa din sa panalangin, mga minamahal, hanggang darating po ang banal na krusada, mga minamahal, banal na Barangay Crusade. Mga minamahal, praise God, maluwang po ang ating pastoral house para po sa ating pagpakikipagkaisa sa pananalangin para po sa ating nalalapit na Barangay Crusade. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang marami po sa ating mga kababayan maabot ng ebanghelyo ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God, tuloy-tuloy po tayo sa ating schedule of services. Ayon po sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, wag na po nating baguhin yung ating mga schedule of services. Total, ay hapon naman po ng Sabado, yung umpisa po ng ating Barangay Crusade. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating malapain. Maliwanag po, mga minamahal. Amen. Hindi na po natin babaguhin kaya sa susunod na ating banal na gawain, ating midweek service, mga minamahal, ay mag-umpisa po ulit tayo, mga minamahal ko, ng 1:00 ng hapon ng Miyerkules, matapos po tayo ng 5:00 po ng hapon. Yan po yung ating midweek service, mga minamahal. At ang ating Friday overnight prayer, mga minamahal ko, ay mag-umpisa po tayo ng 8:00 ng gabi, at matapos po tayo ng 2:00 ng madaling araw ng Sabado, mga minamahal. At sa Sabado, yan yung ating Barangay Crusade sa dako po, mga minamahal, ng Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Mga minamahal ko, mag-umpisa po tayo ng 4:00 ng hapon onwards, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. 4:00 ng hapon onwards sa Sabado. Yan yung ating Barangay Crusade sa dako po ng Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ang ating general service, mga minamahal, susunod na banal na after Barangay Crusade, ating general service, kagaya ng ganito, mag-umpisa po tayo, mga minamahal, praise God, ng 9:30 onwards, mga minamahal, praise God, sa araw ng linggo yan, mga minamahal ko. At matapos po tayo ng 4:00 ng hapon. Yan po yung ating Sunday General Service. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang banal na gawain din sa dako ng San Ildefonso, Bulacan. Sunday General Service po, mga minamahal, doon ay mag-umpisa po ng 10:00 ng umaga, matapos ng 3:00 ng hapon. At midweek service po doon ay araw din po ng Miyerkules, mga minamahal, mag-umpisa ng 1:00 ng hapon ng Miyerkules, matapos ng 5:00 po ng hapon. At ang Friday overnight prayer po doon, mag-umpisa po ng 7:00 ng gabi ng Biyernes, matapos ng 12:00 ng hating gabi. Yan po yung banal na gawain sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan. At meron din po tayong banal na gawain na bagong bukas po sa dako po ng San Miguel, mga minamahal, sa Barangay Partida, San Miguel, Bulacan. Mga minamahal, every Thursday po yan, mag-umpisa po ng 4 o 5:00 ng hapon, mga minamahal, matapos po ng 8:00 ng gabi. Mga minamahal, yung ating banal na gawain sa dako ng Partida, San Miguel, Bulacan, every Thursday, mga minamahal. At every time na meron pang banal na gawain dito po sa dako po ng Baliwag City Outreach, ay tuloy-tuloy po, mga minamahal ko, ang ating live webcast, mga minamahal, ating live streaming. Kaya lahat ng ating mga live webcast viewers, mga minamahal, magpatuloy po kayo sa inyong panonood, mga minamahal, praise God, kung malayo po kayo sa banal na gawain ng Malapan. Ngunit kapag malapit naman po kayo, mas mainam po, nandito po kayo sa ating pagtitipon panambahan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. At tayo na po ay dadako, mga minamahal ko, sa ating closing prayer. Tayo na po ay tumayo na at manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos at ipanalangin ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Daddy Melchor Reyes. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, Preacher Ronald Remando. Tayo pasamantalang manalangin sa ating pagtatapos. Mambanal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pungungat dalangin ng aming minamahal at kinagalang na Evangelista, Pastor Willie Almeda, narito po ang inyong mga anak, nagpupurit, nagpapasalamat sa katatapos na banal na gawain sa araw na ito. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin na inyong nilangisan mula sa joyful hanggang sa solemn psalm.
Salamat din po sa mga mabuhay na patotoo Amen. na dinala ng aming mga pinagpalang kapatiran. Hallelujah. At salamat din po sa mga makalangit na awitin na inawit ang aming Jesus Finest Generation Choir na ito'y nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. At sa pagbibigay ay susi ng pagpapala, higit sa lahat, sa salita ng Diyos na dinala ng aming mga ngaral. Amen, Lord. Hallelujah, na ito'y nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. At sa aming pag-uwi, sa araw na ito, yatid po kami sa kanya-kanyang bahay, tirahan, na ligtas sa anumang sakuna at kapahamakan. At aming inaangkin ng inyong pag-ibig at kapangyarihan. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you so much po. Mga minamahal po, praise God, meron po tayong lay hands, mga minamahal, at meron din po tayong prayer and counseling. Ang mga manggagawa ng mahal na Panginoon ay handa pong maglingkod po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi po ninyo sa inyong kanya-kanyang tahanan, mga minamahal, sa mga may sasakyan magmamaneho, mag-ingat sa inyong pagmamaneho, sa pagtawid sa mga kalsada, sa mga mag-commute. Mag-ingat po kayo, mga minamahal. We love you so much po, but our dear Jesus loves us more and more.